Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay kalwa sa buwan ng Oktubre at pinagdiriwang po ang pagunita sa mga anghel na tagatanod or guardian angels. Noong nakaraang September 29, pinagdiriwang po ang kapistahan ng mga archangels, Michael, Gabriel, and Raphael. Ngayon naman po ay inaalala ang ating mga minamahal na guardian angels. At dahil October 2, pinapaabot po namin mula sa National Shrine of San Antonio de Padua ang pagbati ng happy birthday sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Isa na nga po dito, si Father Nico Corvera, ang Cura Paroko ng Saints Joachim and Ann Paris, doon po sa Kalumpang, Liliw, Laguna. Father Nico, maligayang kaarawan, it's your birthday and we are all praying for you and we are happy. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, followers, and supporters of the Daily Gospel Reflection. Gayun din po ang aming pagbati sa mga deboto ni San Antonio ng Padua at sa mga minamahal naming benefactors. Saan man kayo naroon, sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdinilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, sa pagunita sa mga guardian angels, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Ito po ay mula sa ikasyam na kabanata, mga talata 46 hanggang 50. Ang title po ng pagninilay na aking ibabahagi sa inyo ay nagsasabing, magkaroon ng puso katulad ng isang bata. Sa Ebanghelyo sinabi ni Jesus, ang tumatanggap sa batang ito, sa ngalan ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Uulitin ko po ang maraming beses ko nang sinabi, ang tao habang bata, totoo naman po, nakakatuwa. Ang bata kapag tumanda, naku, kung minsan, nakakaasiwa o nakakauduwa, sabi nga nila. Ang tao habang bata, tingnan mo't ikay maaaliw. Ang tao kapag tumanda, kung minsan sa kakulitan, Diyos ko po, nakakabaliw. Ang tao kapag bata pa, mapagtiwala. Pero kapag tumanda at naging komplikado ang maraming bagay, tingnan po ninyo at mapaghinala. Ay, Diyos ko po, nakakatuwa nga naman po talagang isipin na kung kailan tumatanda, kung minsan saka pa nag-iisip bata. Nagiging komplikado ang maraming bagay. Sa halip na maging committed, ay, Diyos ko po, kumikitid ang pag-iisip. Yung dati ay tahimik, Diyos ko po, ngayon po ay sobrang kulit at halos lahat inaaway, tumanda pero wala pinagkatandaan. Yung mga ganyan pong tao, bato-bato sa langit, ang tamaan po ay mag-isip, huwag mo kayong magagalit. If God is confronting you about the truth tungkol sa inyong sarili, magpasalamat pa nga ho tayo sapagat nagpapaalala po sa atin ang Diyos. Hindi natin dapat ipagtaka kung bakit si Jesus ay literal at natural na malapit sa mga bata. Ito ay sa kadahilan ng sa katauhan ng mga bata, posibleng nakikita ni Jesus ang kanyang sarili. Sapagkat ang bata walang iniisip na masama kahit sa maling ginagawa ng mga matatanda. Kaya una, ang puso ng bata ay pusong malinis at inosente. Kaya nga, blessed are the pure of heart, for they will see God. Diba? Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya, dahil malinis, dalisay ang puso ng isang bata, wala siyang iisiping masama kahit sa maling ginagawa nating mga matatanda. Kaya nga po,
Kapag hinubog ng matanda ang isip ng bata, hindi malayong isipin na habang siya'y lumalaki, yung maling ginagawa ng matatanda ay aakalain niyang sila ang tama. Kaya hindi dapat sisihin ng bata kung meron siyang maling ginagawa. Ang dapat sisihin ay ang mga matatanda dahil sa mga maling halimbawa na kanilang ipinakikita sa mga bata kung kaya't ito ang kanilang natatandaan. Ito ang kanilang tinutularan at iniisip nila habang sila'y lumalaki na yung mali na kanilang nakasanayan ay ang siyang tama. Kaya nga, dapat malinis ang ating kalooban. Kapag malinis ang iyong puso, magiging malinis din ang lahat sa iyong paningin, sa mga bagay na nasa iyong kapaligiran. Mabuti naman ang ginagawa, pero kapag tinignan ng isang matanda, Diyos ko po, lalo na kapag hinala, kahit ang pinakamagandang ginagawa, iisipin niyang mali para sa kanya. Ay talaga hong ganyan. Kapag puro kasamaan ang tinatago sa kalooban, hindi malayong masama din na makita niya sa ginagawa ng iba. Pangalawa, ang puso ng bata ay pusong marunong umasa at magtiwala. Mapalad ang mga umaasa sa Panginoon tuwina. Dahil marunong umasa at magtiwala, naniniwala ang taong may pusong katulad ng isang bata na hindi siya pababayaan ng Diyos. Dependents are considered irritants in the society. Subalit sa mata ng Diyos, ang mga umaasa ay may pagpapala sapagkat mapalad ang mga umaasa sa Panginoon tuwina. Kung ating pong babasahin at pagninilayan ang unang pagbasa sa araw na ito, mababasa po natin na inakala po ni Satanas na kung aalisin ng Diyos ang lahat ng biyaya na ibinigay na kay Job, ito ay hindi magiging faithful sa kanya. Tatalikdan ang Diyos sapagkat inalis ang mga bagay na kaloob ng Diyos. Subalit, si Job ay nanatiling tapat sa Panginoon at kahit kailan ay hindi ho siya nagmaktol. Kaya nga, sa halip ay sinabi ni Job, "The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." And in all this, Job did not sin, nor say anything that is disrespectful of God. Inalis ng lahat, naghirap, pero kahit kailan, hindi niya sinisi ang Diyos. Dahil malinis ang kanyang kalooban. Marunong magtiwala. Kaya sa huli, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala at higit pa sa inaasahan ni Job. Pangatlo, ang puso ng bata ay pusong nakatuon sa paglilingkod sa diwa ng kababaang loob. Yan ang uri ng puso na hinahanap sa atin ng Diyos. Yung pusong may kababaan ng kalooban. Yung nakatuon ang sarili sa paglilingkod at hindi para sa sariling pangangailangan. Sapagkat ang tunay na anak ng Diyos, hindi lang nagtitiwala, hindi lang umaasa, hindi lang nagtataglay ng malinis sa puso. Ang puso ay nakatuon din sa paglilingkod sa diwa ng kababaang loob. Because a humble heart is a heart that seeks to serve and not to be served. It seeks to serve the needs of others and not to push one's personal interest and selfish ambitions. Yan ang nais ng Diyos. A true leader gains true authority in his or her willingness to be a servant of all. Katulad ni Jesus, na parito hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang buhay para sa atin. Kaya, ang pinakanghuli ang siyang magiging dakila at ang pinakadakila ay nagpapakababa. Kaya mga minamahal na kapatid, sa kapistahang ito ng mga anghel tagatanod, sa diwa ng Ebanghelyo, sikapin natin na magkaroon tayo ng puso katulad ng isang bata. Manalangin tayo. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, tulungan po kami na magkaroon ng kaisipan, ng diwa, puso at kalooban katulad ng isang bata. Sapagkat sa mga taong may pusong katulad ng isang bata, tunay na naghahari ang Diyos. Akayin mo kami sa daan ng kababaang loob. At tulungan mo kaming gawin ang naayon sa iba na kalooban sa bawat sandali ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagdinilay sa araw na ito. By the time
that I am sharing this reflection, kami po ay nasa biyahe sa eroplano. Kaya ang hirap po, no? Kung i-record ko po ito habang nasa eroplano, kaya in-record na po itong in advance para po ako may makapagbahagi ng pagninilay tungkol sa salita ng Diyos. At bukas po, October 3, ay inyo din pong mapapakinggan at mapapanood ang Daily Gospel Reflection. Recorded na po dito pa rin sa Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua. At yung pong reflection for October 4 ay siya ko pong ire-record by the time na kami po ay naando sa Portugal, sapagkat naando na po kami naka-check-in na sa hotel at doon po sa loob ng kwarto, ire-record ko po ang reflection for October 4 sa kapistahan po ni St. Francis of Assisi. Sana po ay makatulong sa inyong pagninilay. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig sa pagninilay na ito, sa aming pong mga minamahal na tagapagtaguyod sa Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua. Marami pong salamat. Sana po nagustuhan nyo at nakatulong ang pagninilay na ito. At kung inyong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Ipagdasal po natin ang isa't isa at ako naman po ay mananalangin din para sa inyo sa aming Marian European Pilgrimage. Umasa po kayo na kayo po ay aking alalahanin sa aking mga panalangin. Pagpalain tayong makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.